Ipinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas upang maghain ng mga solemn na representation sa dalawang bagong batas sa Pilipinas na sumasaklaw sa mga maritime zone at archipelago sea lanes. Sinabi ng Foreign Ministry nito kahapon, November 8. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. 中国外交部已经就菲律宾出台所谓海洋区域法和群岛海盗法召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉。中方敦促菲方切实尊重中国领土主权和海洋权益，立即停止采取任何可能导致争议扩大化、局势复杂化的单方面举动，切实维护南海的和平稳定。中方保留采取必要措施的权利。 Ang China, na mayroon ding mga hindi pagkakaunawaan sa soberanya sa iba pang mga bansa sa rehiyon, ay dati nang nagpatupad ng mga lokal na batas na sumasaklaw sa South China Sea tulad ng isang batas sa Coast Guard noong 2021 na nagpapahintulot dito na pigilan ang mga dayuhang pinaghihinalaang lumabag sa batas. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes ang dalawang landmark na batas na nakikitang magpapatibay sa maritime entitlements ng bansa habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng China sa West Philippine Sea. Ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nagpapakita ng pangako ng bansa na tiyakin ang kaligtasan at kaunlaran ng maritime domain nito. Gayon din ang matatag na pananalig nito sa pagkakakilanlan nito bilang isang maritime nation. Ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act ay tumutukoy sa lawak ng mga maritime entitlement ng bansa at ganap na idineklara ang kanilang mga sukat at hangganan alinsunod sa Konstitusyon ng Pilipinas at ng United Nations Conventions on the Laws of the Sea. Kabilang dito ang panloob na katubigan ng bansa, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zones, at continental shelf. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment, maintaining the primacy of the UNCLOS and the 2016 arbitral award as our beacons in the maritime domain. The Philippines reaffirms its sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in our waters. Samantala, ang RA 12065 o ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay nagtatatag ng tatlong archipelagic sea lane na dapat gamitin at ma-access ng mga dayuhang barko at sasakyang panghimpapawid nang hindi na kompromiso ang pambansang seguridad ng bansa. These sea lanes will offer continuous, expeditious, and unobstructed transit for vessels and air transport, while obliging them to comply with navigational regulations and procedures, as well as with the air rules of flight safety and protocols. Sinabi ni Marcos na ang dalawang batas ay inaasahang makakaapekto sa mga lokal na batas at regulasyon sa pambansa at lokal na antas. It is my fervent hope that with the help of these two laws, we will continue to pursue and defend our maritime interests and navigate towards a brighter and stronger bagong Pilipinas. Sinabi ng isang eksperto ngayong Sabado na inaasahang tutugon ang China ng mas mataas na tensyon kasunod nitong paglabas ng Pilipinas ng mga bagong batas na tumutukoy sa mga maritime zone sa ilalim ng jurisdiksyon nito at pagtatalaga ng mga sea lane sa bansa para sa mga dayuhang sasakyang panghimpapawid at pandagat. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix.
Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.